Lumapit kayo, ito, basahin mo. Santiago, ayan yan, basahin mo yan. Santiago. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Lumayo sa Diyos, Santiago 4 verse 8. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Ibig sabihin, lalapit daw sa Diyos. No? Lalapit kayo sa Diyos, lalapit tayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Lalapit siya sa atin. So, manghina ang pananampalataya. Paano mangyari pag walang prayer life? Manghina ang pananampalataya. Dito sa Lucas 18 verse 1. Dapat silang manalangin palagi at huwag manghina. So ito yung manghihina ang pananampalataya kapag walang prayer life. Sa Lucas 18 verse 1, dapat silang manalangin palagi at huwag manghihina. O, paano pa yan? Kung wala ng panalangin ng hina, what's for pa kaya yung taong wala talagang prayer life? So dito naman, mawawala ng kapayapaan at gabay sa Diyos pag walang prayer life. Saan natin mabasa? Sa Filipos 4, chapter 4, verse 6 hanggang 7. Sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo, ipaalam ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Diba? Mawala ng kapayapaan daw at gabay ng Diyos. So, sa pamagitan daw ng panalangin at pagsusumamo, ipaalam ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Ibig sabihin, kung gusto kang mag-graduate, gusto kang magtapos, kailangan mo ang Diyos, kailangan ng gabay. No? hindi yan bibigay sa iyo na ikaw lang, kailangan natin ng Diyos. Kaya nga, pangit yung hindi nagsisimba. Tulad kanina, hindi kayo nagsisimba. Hindi ka kasi dumating. Hindi kayo nagsisimba. Maraming reklamo kapag nagsimba. Kaya pag ganyan, wala, mahina. Mahina yun, mahina ang pananampalataya. Kumbaga, malayo tayo sa Diyos kapag ganyan. So, hindi matanggap ang ilang biyayang ipinagkaloob ng Diyos. Bakit? Dahil hindi kayo nanghingi, wala kayong koneksyon. Gusto kang mag-graduate, pero wala kang koneksyon. Hindi ka nanghingi sa Diyos wala kang prayer life. Saan natin mabasa? Sa Santiago chapter 4 verse 2. Basahin mo. Santiago. Wala kayo ng inyong kailangan sapagkat hindi kayo humingi. Diba? Hindi matanggap ang mga ilang biyayang pinagkaloob ng Diyos. Bakit? Dahil hindi kayo nanghingi, walang prayer life. Paano niyo matatanggap? Hindi nga kayo humingi, wala kayong koleksyon. So, ang ibig sabihin, automatikong mapapahamak ang isang tao dahil mahina ang kanyang prayer life. Delikado, ngunit ayon sa Biblia, ang panalangin ay mahalagang paraan upang manatiling malapit sa Diyos, lumakas sa pananampalataya at makatanggap ng kanyang gabay at biyaya. Yan po yung magandang anong sabi dito sa isang si Alfonso Ligori. Anong sabi niya? Basahin mo. Ang taong nanalangin ay maliligtas, ang taong hindi nanalangin ay nilalagay ang kanyang sarili sa malaking panganib sa espiritual na buhay. Diba? Ayon yan sa mga Church Fathers, St. Alfonso Ligori. Ang taong manalangin ay maliligtas, ang taong hindi nanalangin ay nilalagay ang kanyang sarili sa malaking panganib sa espiritual na buhay. Kaya napakahalaga ang mga turo ng ating mga Church Fathers. Sa madaling sabi, walang prayer life ay mahina ang relasyon ng tao sa Diyos at mas nagiging madali siyang matangay ng tukso at paglayo sa pananampalataya. Katulad ng katamaran magsimba, katamaran magpray, yan yung dinaig na siya sa tukso, kinain na siya ng sistema ng mga fallen angel. No. Kasi kung hindi mo labanan yan, hanggang dyan ka, ay talagang delikado. Tatalunin ka. Kaya kailangan maging masigasig tayo sa panalangin. Walang patit, walang putol. No? So ayong sabi ni St. Alfonso Liguri, ang taong nananalangin ay maliligtas. Ang taong hindi nanalangin ay inilagay ang kanyang sarili sa malaking panganib sa espiritual na buhay. Kaya napakahalaga na palagi tayong manalangin. No? So, yan na po. At maraming salamat at God bless po sa ating mga kakuya. Ito po yung pinaka-special episode natin ngayon. Ito yung basic catechism, no, na tuturo. Ito yung tularan ninyo
lalo na po sa mga tatay, magtuturo dapat ng mga sa kanyang mga anak, no, sa basic catechism pagkatapos ng Holy Rosary. Na napakahalaga ito sa bawat tahanan na magbibigay ng basic catechism sa ating mga anak. So God bless at ingat po tayo palagi mga kakuya. Pro Deo Iglesia, mga kakuya. God bless.